And nag-aantay na lang tayo pumasok. Ayun na, bumaba na sila. Magiging, ayan, lipat na. Lumipat. First time ko makakita na nag-elevator pababa, pero nasa same floor pa rin. Kaya parang sa ano yun, sa Voltes pa yung pag gano'n nila. Ginagataas. Ayan na. Picture. O nga, nag-ani. Hindi, lima lang. Lima. Lima lang. Ayan na. Diyan na yung mga bituin sa langit. Ito na nga. Game number 2. Match point for Smart Omega Neos against Blacklist Academy LTX. Ayan na nga. This is going to be ang hawak nito ni Vriex. Sun on the jungle side. Makikita mo lang to sa RG, pero makikita na natin dito sa MDL Philippines Season 2. First time dito sa ating week number 1 and day number 2. Pero si Wes, konti agad ang buhay. Siya ay mapipilitang mag-recall dahil naandon si JD at si Bullet. Alam mo, gusto ko pag-usapan yung G-Speak na Sun eh. Kasi na-mention mo na ang lakas niyan sa RG. Sa totoo lang yan yung nagbuhat sa akin mag-top PH Atlas eh. Man, may player kami na nagsa-Sun, spam Sun jungler, may sariling buhay. Yung tipong apat kami nagro-rotate at nagka-clash. Siya nagpupush lang. 8 minutes, tapos na yung laro. Yun lang talaga ang trabaho ng Sun sa ngayon, unlike before, at pagtulak at pag-push lang. Pero ang ganda nung pagkaka-dodge doon ni Bullet, ginamitan niya nga ng flicker para hindi siya tamaan ng mga paggulong dito ni Matt. Habang ang ating Vriex or si Sun, tamang nakuha lang din na kayo objective. Pero ganda ng pag-onward. Pero si Asi, yung Tore ang tumumba sa kanya. Pero bago ng kill, syempre, dahil doon si Luis. Grabe, onward yung skill, pero with the flicker, naging backwards, tas na-stun sa sariling Tore. Grabe yung heads up play doon. Pero speaking of heads up play, meron din naman dito. Ayun na, top ba si Bullet? Smart Omega at ang Bullet ay hindi nakasama. Medyo sumakit yung Bullet doon ni Wes kaysa kay Bullet, pero si JD na ay naandito using that Florin. Kevier, nahila nga naman siya, pero nakapag-flicker out nga naman itong si Wes na andun agad ang members ng Blacklist Academy LTX. Pero sabi ng Smart Omega Neos, tama na muna, mamamatay si Wes, upo muna tayo. So far, so good for Smart Omega Neos, especially since naka-solo kill dito si Luis sa baba, against na Pakito pa. So napakaganda tong opportunity for Smart Omega to take this turtle. Kasi matatandaan natin, yung turtle na una, sobrang importante na niyan. Tama. Ito kanina, yung hindi mahawakan ng Smart Omega Neo, sila ngayon na may control doon sa objective or sa test. Babalik tayo sa ating laban. Game number 2. Okay na ang ating dalawang kumpanan at Kevier and JD doon sa may mid lane. Naantay na lang mag-level 4 itong si JD para magamit na kanyang global heal. Habang si Luis at si Asi ay tamang nag-flicker agad pala na Divine Judgment. Siya ay tutumba doon sa kamay ni Wes. Nagulat ako sa flicker ni JD. Sabihin ko sana, nakatakas. Tapos may flicker din si Supermark. Grabe, sinecure yung kill. Ganun na lang mag-secure. Yun yung sinasabi natin yung peak of potential or peak of play style na meron ng Smart Omega Neos. Talagang pinapakita nila, okay, sige, mag-flicker ka. Meron pa ako flicker. Yung Divine Judgment ka namin. And malaking bagay ito para sa side ng Smart Omega Neos dahil 3-0 na with a 2K gold lead at ito na yung times 2 na sinasabi mong rotation na meron sila ngayon. Kasi kanina, kung di nila nagagawa yun, ginagawa nila or in-utilize nila yung high mobility heroes na meron sila. Ngayon gusto na nila magbasag. They're not after the initiation or the kills. Talagang nagzo-zone out lang sila kasi gusto na nila kunin itong first top turret. Pero tignan mo, meron din namang aksyon na nangyayari sa gitna. Ito na yung sinasabi natin na magtutulak lang at magtutulak yan. Si Vriex, pero tinamaan na ng gulong at nanganganib ang kanyang buhay dahil papasok doon si Louie with Earth Shatter. At dalawa ang tutumba from MPL. Ngayon, naka-double kill na. Grabe naman yung Earth Shatter forward or onward din ni Luis. Dalawa ngayon nakuha. Grabe to. Vriex pa at si Asi pa kanyang target. Pero meron dun sa may lob, sa may gitna. Tumba rin dito si JD sa kamay ni West. 5-0 na. 3K gold lead at makukuha pa yata itong gitna. Naku po, medyo problematic to kasi middle lane, alam naman natin, we can safely say na yan yung pinaka-importanting lane eh. Mabubukas yung jungle ng Blacklist pag nakuha yung middle lane turret. And with the current lead ng Smart Omega, mas mahihirapan tuloy si Vriex mag-catch up when it comes to the gold. The gold. At saka ang aga, 420 pa lang, nabutas na yung gitna. Meron pang gold plating yon. So pabor na pabor ito ngayon
sa Smart Omega Neos. Nakuha na yung turtle, naubos ni West yung gold plating sa may baba or gold energy shield sa may baba at mukhang mabubutas na rin ito pero may iniintay sila. Tumitipi-tipi dito. Ito na yung kilala nating Smart Omega Neos nung season 1 na may tipi-tipi sticker pang kasama at tinoton or mind games. Yung kanilang ginagawa, parang inaalala yung Blacklist ng Academy LTX. Ano, papasok ba kayo? Kasi kaya namin kayo. Yun ang gusto sabihin eh. Iba talaga yung kultura ng barangay eh. No? Kahit apat yung napalitan, parehong-pareho pa rin ang playstyle, parehong-pareho pa rin ang angas at ang kanilang rotation. And speaking of rotation, ang ikalawang tore sa baba ay tutumba na sa kamay ni West. Kita mo yung gold difference ng gold laner. Halos kalahati ang lamang ni West doon kay Bullet. So kung tiutusin natin, dalawang item na nakakalamang itong si West versus that Leslie. At kailangan ni Leslie or kailangan ni Bullet na magandang item yun. Pero ito na yung sinasabi nating rotation. Tumba si Asi doon sa may taas. Grabe off-cam kill para kay West. And tignan mo naman, sabi ni Matt, kanina pa kayo pumapatay, ako naman dahil jungler na naman ako. And now 2 members will fall down sa Blacklist Academy LTX side. At so far, so good for Omega dahil halos nakakalbo na ang mapa ng Blacklist. Napakaaga nito para sa side ng Smart Omega Neos. Tumba na yung mga torres sa may baba at sa may taas. Ang gitna na lang kanilang target. At ito yung nagiging dilema ngayon na meron ng Blacklist Academy LTX with that Sun pick, with that Jungle Sun. Hindi siya effective ngayon dahil nakakalamang sa rotation, sa gold lead or sa economy ngayon ang Smart Omega Neos. So kung nila yung mga gusto nila, although yes, merong insurance pero si Ryle ay matutumba dahil nag-iisa nga lang naman doon. Laban sa apat yun. Pero babalikan natin din yung sinabi ni Auntie, no? Na late game insurance. At meron ang Blacklist na late game insurance pero nahila naman dito si 3X. Mukhang siya ay tutumba pero the delay, ang dami niyang sinayang na oras for Smart Omega. And gusto mo talaga magsayang ng oras if ikaw yung Black. Kasi meron kayong Leslie late game insurance na pag tumagal, napakasakit na dahil totoo ang kanyang damage. That's gonna be a true damage. And going back to game 1, nakaya ng Blacklist ma-extend yung game. It took 3 Lords to bring down the Academy LTX. Diba? The Lunatics. The Lunatics. Grabe. So if matuloy nila yun ngayon, maaaring may chance pa to extend this series. Tama ka dyan, pero kung ako ang Smart Omega Neos, hindi ko hahayaan mangyari yun dahil unti-unting sasakit ang mga members dito ng Blacklist Academy LTX. Unti-unti nang nababasag ang mga tore. Napakaaga, 7 minutes and 26 seconds pa lang. Wala ng tore sa may taas. Pero etong si 3X, mukhang nagbabay time lang nga naman. Kumukuha lang siya ng mga resources na pwede niyang kunin. At ito yung sabi ng Smart Omega Neos, huwag yung pansinin. Hayaan nyo lang. Pero may onward doon sa may gitna. Nilabas na nga ang Cult Altar. The initiation from Smart Omega, pati may flicker out na rin. Pero ang gusto lang nila kunin ay ang tore sa gitna at nagawa nila ito. Hindi nila pinansin si 3X. They just went for their objectives. And now it's 1 turret left para sa Smart Omega. Barangay Omega or Barangay Smart Omega Neos is dictating this game number 2. Hindi nila hinahayaang huminga ang mga students or Blacklist Academy LTX. Unti-unti sila nagmamarcha doon sa may loob. Mukhang meron yata silang lakad. Gusto nilang tapusin ito. Wala pang Lord. 35 seconds pa lang mag-respawn yung level 1 Lord natin. Wala ng tore ang Blacklist Academy LTX. And speaking of tore, kompletong-kompleto pa yung sa Smart Omega Neos. Pwede pang gamitin bukas. Pwede pang gamitin bukas. 9.5k gold lead. For sure, magiging uncontested Lord take na naman ito. That's right. Pero if ikaw yung Blacklist, okay lang. Sige, 3X, kaya mo pa to. Kaya mo pang mag-continue mag-farm. Ayan na. Ay! Grabe! Pumila na dito. TP-TP with the sticker. Omega, Smart Omega. Ayan na. Grabe. Alam nilang lamang sila eh. Alam nilang lamang sila, mataas ang kanilang kumpiyansa, confidence nila is on point at mapupunta pa sila sa kanila ang kauna-unahang Lord na might be the last Lord to end this game. Kaso wag lang siguro maging overconfident. Kasi baka mamaya yung sobrang kumpiyansa mo, sobrang nakakalamang ka, biglang
turn yung table. Oo, tsaka especially since itong cheese pick na sana to, pwede to mag-split push mamaya. Oo, Basta umabot lang ng late game. Pag hindi nila napansin yung unggoy, Ayun lang. pwede pong mabalik. Matalino man ng matching, naiisahan din, sabi nga nila. Pero eto, napabilitang mag-back itong si Friex kasi alam niya, hindi na umuubra yung strategy niya na mag-cut ng minion wave sa may taas. Pero merong conceal play. Etong si Super Mark with the game! Oo, grabe! Sakto pa ang kinakuha! Ay, si Asi ang tutumba with a cult altar back kaya wala nang mamatay sa Smart Omega! Si JD naman hindi mapapatay pero wala na silang damage dahil wala na si Bullet! And now nag-tower lock na ang barangay kahit bago kami! Pareho ang resulta! Barangay pinauwi ang mga estudyante dahil curfew na. 2-0 ang kanilang score dito at nakuha nila ang unang panalo, unang